pumupunta po kami sa kanila, sir, murang inaabot po namin, sir. Pupunta ka ng umaga doon, sir, abutin ka pa ng hapon po. Ayaw po siya natatakot sa bitag o kahit sinong tulfo. Walang tulfo-tulfo, pag untog-untogin ang mga ulo namin pareho. Kayo po kayo, sir, natatakot sa sinasabi na wala po siyang kinakatakutan kahit saan daw aabot, sir. So, kumpirmahin po sa agency, sir, kung sinabi ba talaga nila yung gano'n. Pag nakita mo ako, hindi ako nagbibiro. Takot ako sa'yo, look me in the eye. Kinig ka. Please, welcome us. Bibisita kami sa'yo. Abangan! Mula Tondo, Manila hanggang Timog, Quezon City, naglakad ang 10 security guard ng Brent Force Agency para makaabot sa hashtag ipabitag mo ang kanilang sumbong. Kami po yung mga Rubing Guard ng Brent Force Security Agency sa Bitas. Lahat po ng benepisyo hindi po namin natatanggap. Hanggang ngayon po, 2 buwan, di pa rin po namin natatanggap. Ang mga pamilya po namin ay hindi na po nakakain dahil po sa sobrang delay ng sahod. Kaya po, dumidiskarte na lang po kami sa mga basura na bumabaksak dun sa amin para lang po makaraos po sa pang-araw-araw. Makailang beses na raw nakiusap ang mga nagrereklamong security guard na ibigay na ang kanilang sahod. Subalit nagmalaki pa raw ang ahensya at tinakot ang mga CQ. Sana po maibigay nyo na po ang aming sahod sa 2 buwan na delay. Napapagod na po kami, napabalik-balik po. Sir, Bentul po, hindi lang po isang beses na may nagreklamo sa kanya. Maraming beses na po, sir. Ang katwiran niya, sir, hindi siya natatakot kahit sino pa raw lapitan namin, sir. Lalo-lalo na po kahit daw kay Tulpo, sir. Di raw po siya natatakot kasi may pera daw po siya. Eh kami, ano po laban namin, wala po kami pera. Ang sumbong iimbestigahan at aksyonan sa hashtag ipabitag mo. Sa studio natin ngayon, mga security guard na nagrereklamo. Of course, kilala nyo na. Sa inyo, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Ben. Saan kayo nakatira ngayon? Sa Tondo po. Saan yung agency nyo? Sa Quezon City po, sir. Saan sa Quezon City? Gigo Silang po. Project 4 po. O, Project 4. Anong binabantayan nyo? Basura po, sir. Loading station po. Loading station? Yes, sir. Kaninong kumpanya itong basura? Sa Pileco po yan. Pileco. Ang reklamo ninyo, 2 buwan na kayo hindi sinesweldo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Nakatira lang kayo sa isang quarter? Opo. Sama-sama kayo. Paano kayo nakakaraos sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan? Yun, sir, yung kinakain namin po, kasi yung isa naming may bahay sila po sa Tondo. Okay. Hindi po sila nangungupahan. Ngayon po silang tumutulong sa amin po. Pag meron sila, binibigyan po kami. Pero pag wala po, wala rin kaming kain po. Kailan pa kayo hindi nagkakapagsweldo rito sa agency? Narareklamo niyo? Nung November pa kami hindi nakasweldo po. November po. Ano daw ang dahilan? Bakit hindi kayo mapasweldohan? Yun nga po, sir, kasi matagal na rin siyang ginagawa niyan po sa amin po. Okay. Sinong kausap ninyo sa security agency? Hindi na kami pumunta sa kanila, sir, kasi pag pupunta po kami sa kanila, sir, murang inaabot po namin, sir. Sino nagmumura sa inyo? Yung may-ari po. Anong pangalan na may-ari? Si Danilo Santiso po. Danilo Santiso. Opo, sir. Pupunta ka ng umaga doon, sir, abutin ka pa ng hapon po. Ayun pong nakikita nyo ngayon sa picture. Di raw po siya natatakot sa bitag o kahit sinong tulfo, magsama-sama, pag-untog-untogin ng mga ulo namin. Kakatakot ka talaga. Tinawagan ng bitag investigator, may-ari ng Brent Force Security Agency, si Danilo Santiso, para magbigay ng pahayag. Tumanggi po, magpa-interview. Nasabing, nasa dole na raw, magharap ang mga magreklamo. Ito rin ba sinabi sa inyo? Yes, sir. Yun po ang sinabi sa amin po. Kasi malakas daw po sila sa dole po. Sila sa dole, sir. May kapit sa dole? Yes, sir. 2 buwan hindi pinasahod, walang hulog sa mga benepisyo, asiin ko ng Enero, noong taong nakaraan, tumakas ang ilan sa kanilang kasamahan sa agency dahil sa gutom. Ang bayad po ay 480 pesos kada araw, 12 hours magtatrabaho, below minimum. Nakakatakot to, mukhang hindi ko kaya to for the first time. Mabagang buntot ko rito. Walang tulfo-tulfo, pag-untog-untogin ng mga ulo namin pareho. Kakatakot nga talaga eh. So sa linya ng telepono, kakausapin natin yung Public Employment Service Office or PESO, si Rogelio Reyes. Magandang umaga po sa inyo, Sir Rogelio Reyes. Magandang umaga po, sir. Oh, sir, kami po ilalapit lamang sa inyo, sir, ano? Sa Public Employment Service Office.
may mga lumapit po sa atin ng mga gwardya, 10 po sila. 2 buwan na raw po sila hindi binabay sinasahuran. At ito raw po ay walang mga benepisyo. Pinabot lang ho namin, below minimum, ang sahod, 12 hours po ang trabaho nila. Ang kanilang binabantayan ay basurahan ba? Opo, sir. Okay. Anong pangalan ng basurahan? Pilay ko. Pilay ko. Sir, ano pong magagawa natin dito sa nakakatakot na sabi po, pag-untog-untugin daw mga ulo namin magkakapatid, Tulfo. So kaya takot po ako, kaya lalapit po muna ako sa inyo, sir. Ano pong magagawa natin? Una, kayo po muna dahil sa Quezon City po yung kanilang pinagtatrabahuan. Gusto kong paabot muna sa lokal na pamahalan, sir. Opo, sa part po ng Public Employment Service Office, lahat po ng issue po ng workers po, pwede po namin i-facilitate. Titignan po namin po yung aming legal team po dito para matulungan din sila para din sa kanilang issue po tungkol po sa possible labor cases po sa kanila. Sa part naman po ng aming programa, kailangan lang po namin silang makausap, mga concern po mga mga gwardiya, para mabigyan po namin ng karampatang programa para sa kanila. Okay. Meron po kami rito yung mga displacement assistance po, sir. Displacement. Meron kami displacement, yung Alagang QC. Alagang Meron QC. po Alagang QC program. Ito po yung habang biktima po ng mga displacement o may mga issues, habang naghahanap sila ng kanilang trabaho. Allowance po sila sa amin makukuha. Okay. Na through electronic payment po, na 500 per week for 8 weeks po. Isang intervention po siya. Okay. At hinahanapan din po natin sila ng mga programa po through DOLE. Kami po dito sa Quezon City po, malusog yung aming relation sa aming field officer po ng DOLE at field office po si Sir Martin Gihinto po. Pwede po natin silang ma-assist kung ano pa po yung mga programa po habang inaayos nila yung case po nila dyan. Maka-transition po sila, sir. Alright. Una sa lahat, sir, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa dahilan na may programa pala ang Quezon City, ang lokal na pamahalaan, doon po sa nagbibigay ng ayuda or assistance, Alagang Quezon City Displacement Program. Pero sir, parang ang dating po sa inyo, displacement, tutulong, legal assistance, ang lokal na pamahalaan kasi sir, yung agency po sa Quezon City, sila ay taga-Tondo. Ako yung nililinaw ko lang, sir. Sabay mabibigyan ng ayuda na sa dahilan, hindi naman po sila residente po ng Quezon City. Paano po yan, sir? Opo. Sa part naman po ng Quezon City po, yung atin pong assistance po pag workers, ina-assist po talaga natin sila hanggang doon po sa kaya po ng program. Okay. Kung hindi po sila mag-qualify sa kanilang residency, hinahanapan po namin sila ng iba pong services natin. Alright. Yung Alagang QC po para sa state workers po natin, yun nga lang po, taga-QC po siya. Okay. Pero pwede po namin gawa ng intake po yan, hahanapan po namin ano po yung corresponding po. Okay. Kasi usapin po ng worker yan at taga Quezon City po yung employer, Yes. i-work out po natin kung paano po, sir. O siguro sir, ganito na lang, naintindihan ko, sakaling hindi po sila residente ng QC sa Maynila dahil ang kanilang employer sa Quezon City, dito po kumukuha ng lisensya sa ating business permit and licensing office. Yes, sir. Tama sir, hindi ho ba? Tama, sir. Opo, tama, sir. Dito po natin medyo mamasahiin ng konti kasi takot na takot po ako sir kasi baka first time, ngayon lang po ako nakaramdam ng takot kay Danilo Santiso. Danilo Postizo. Santiso. Akala ko sa Danilo Postizo. Okay. Takot po ako, sir. Ang ganda-ganda ng brace niya, sir. Kaya akala ko Postizo. Totoo ipin to. Totoo ito. May brace, hindi ba? Kasi kung minsan may Postizo na nalagyan ng brace. Tayo lang nakakaalam. Maingay. Okay, sir. So, dahil tutulungan po natin sila, sir, siguro, sir, ako'y kakatok sa inyong tanggapan sa tulong po ng aming investigator. Pupunta po sa inyong business permit and licensing office para mabisita po siguro yung tanggapan una, sir. Kung ako po'y mawalang galang lang, magsasuggest. At pagkatapos, sir, pagdating po roon, bibisitahin, kakausapin, kasi ang kalang business permit nasa Quezon City. Tama po, sir? Opo. At dahil nasa Quezon City po, hindi ba dapat good standing po? Wala pong nagre-reklamo mga empleyado, may nagre-reklamo po. Yan po, the first agency, bibisitahin, sasamahan po namin sila, at makamayan ko man ng medyo mainit na pagkamay dito kay Postizo, kay Santiso, okay? Para naman makilala dahil takot po ako, sir.
pag-uumpog-umpogin daw ulo namin mga tulfo. Ay siguro sir, ako'y mauna po kayo sa likod nyo ako. Ano? Pakikumusta nyo lang po ako kay Mayor Joy Belmonte, sir. Ha? Makakarating, Sir Ben. Maraming salamat po, sir. Apa. Kita mo, takot ako eh. Alam mo, Danilo Pustiso, Santiso, magpupustiso ka pag nakaharap kita. Di ako nagbibiro. Yung brace mo na yan, tanggalin mo, kasi matutuluyan ka. Baka mawala yung mga ipin mo na yan. Sayang yung good smile mo na yan. baka iiyak ka. Baka maihi kasi yung lawlaw at butas-butas na mapapanghing karsunsilyo. Ganyan ako pag natakot. Kita nyo? Kaya huwag nyo ang takutin. Kasi pag natakot ako, iba eh. Nanginginig ako. At nasasabi ko, tayo lang nakakaalam. Do not watch, cover your eyes, and listen. Okay ba sa'yo? Yun, gusto ko tumatawa kayo. Isang bagay lang po, mga security agency, magpasahod kayo ng tama. Kasi pag nakaabot yan sa SOSYA, iimbestigahan kayo sa labor. Meron tayong patakaran, yung minimum wage. Kapag hindi nyo sinunod, mawawala na kayo ng lisensya sa City Hall, mawawalan pa kayo ng lisensya sa SOSYA. Yung agency ninyong security agency na dapat binigyan kayo para makakuha ng gwardya, mahihirapan kayo. Sa linya ng telepono, ito naman, si Major Randy Velarde. Magandang umaga po sa inyo, Major, sir. Magandang umaga po, sir, at sa lahat po na nakikinig ng programa nyo. Salamat, sir, sa pagtanggap ng aming tawag, sir. Tayo po'y live sa IBC 13, sa aming YouTube channel po namin, sa Bitag Official, sa mga Facebook pages po ng una, sa IBC 13, live po tayo. At doon po sa mga pages po. Luzon, Visayas, Mindanao, nationwide, worldwide, napapanood po tayo, sir. Ano pong magagawa ng SOSYA kapag ang isang agency hindi po nagbayad ng tamang pasahod below minimum? Alam naman po, sir, minimum wage is minimum wage. Batas po yan, sir. Tama? Opo, sir. Yes po. Ano pong magagawa ninyo rito, sir, sa Brent Force Security Agency, sir? Bali po, sir, pag pumunta po dito, sir, yung mga guards natin, sir, at mag-file na po, sir, ng formal complaint. Okay. Ipapatawag din po natin, sir, yung security agency, sir, para maliwanagan po tayo, sir, kung ano po yung reklamo po, sir, ng ating gwardiya. Sakaling napatunayan niyo, sir, patapos ipatawag, sakaling, sir, nagmatigas po siya, hindi siya sasabihin, walang Major Velarde. Kaya pakialam ko dyan. Sir, paano pag nagtigas? Kung gusto mo, isampa sa labor na lang. Sir, anong gagawin niyo? Siyempre, sir, under po sila ng SOSYA. Aha. Kami po, sir, yung regulatory office ng PNP, sir, na nagsusupervise sa kanila. Okay. Maaari po namin, sir, kansilahin o i-revoke yung license na inisyu namin sa kanila kung hindi po sila susunod sa mga patakaran po ng SOSYA. Ay, sir, matindi pong binitawan ninyo. Ano pong inyong magagawa, sir, pag matigas ang ulo? Bibisitahin Sir, niyo, ipapatawag niyo? O gusto niyo, sir, samahan ko po kayo, puntahan natin sa agency nila? Magpo-proceed po, sir, yung investigation natin, sir, base po sa mga ebidensya na na-present po ng complainant natin. Kaya, sir, ako po buong taos puso nagpapasalamat sa pagtanggap po ng inyong tao. Natawag po namin, ano? Alam po namin, katuwang po namin ng SOSYA sa mga security guard ng nagrereklamo. Yung regulatory body po kayo sa mga security agency. Alam ko po, mag-iimbestiga rin kayo. Bagamat ito'y nasa labor, iba naman yung sa labor, iba naman po yung lisensya, iba po yung lokal na pamahalan. May lisensya sila sa, sa Quezon City, at iba po yung sa inyo, lisensya sa security agency. At sa labor naman, may batas po tayo, sir. Ang daming nilabag. Sir, hindi natatakot to. So, kayo po pa, sir, natatakot. Dito sa sinasabi na wala po siyang kinakatakutan kahit saan daw aabot, sir, yung reklamo. Ay, hindi po tayo naniniwala sa ganun, sir, na... Sabi ko sa inyo hindi ano lang naman yun, sir, sa binitawan niyang salita, sir. Papatawag naman po natin, sir, at ikukumpirmahin po sa agency, sir, kung sinabi ba talaga nila yung ganun. Okay. Sir, ngayon pa lang po, sir, ako po'y taos-puso nagpapasalamat sa ginawa niyo po, sir, ano? Sir, sa karagdagan lang po, sir, pwede po namin, sir, na maaanyayahan po, sir, yung complainant po natin. Yes, sir. Sasamahan po namin, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo, sir, ha? Okay, sir. Thank you po. Yes. Okay ba sa inyo? Okay, sir. Please, ma'am.
pa rin. Ninervous ako. Grabe oh. Okay. Umpisahan natin. Official na to. Tututukan natin. Danilo, Santiso, bumili ka na ng diaper. Bumili ka ng diaper sa sobrang takot ko. Pag nakita mo ako, ang sosya, pagpapatawag sa iyo, lahat ng negosyo mo, kung nagmamay-ari ka, sa ilalim ka ng lokal na pamahalaan, nasyonal na pamahalaan, yung batas ng lokal, lisensya, batas nasyonal, doon sa labor, paglabag mo, at yung lisensya mo sa security agency. Damihan mo, doblehin mo ang pagsuot ng diaper mo. Baka kasi mangamoy ka. Siguraduhin mo hindi ka tagusan, baka maihi ka. Pag nakita mo ako, hindi ako nagbibiro. Takot ako sa iyo, look me in the eye. Kinig ka. Habang tinitingnan kita ang camera singkit na ako'y magsasabi sa iyo, please welcome us. Kakatok kami ng maganda sa iyo. Pero takot ako. Please lang, wag mo na kaming takutin. Pero bibisita kami sa iyo. Would you like me to bring coffee at sandwiches? Siguraduhin mo, pero may kapalit yan. Mag-diaper ka muna. Okay ba sa inyo? Abangan! Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi pa tayo tapos. Ay, sisilaw ako eh. Hashtag, ipabitag mo.